Update sa malakas na lindol sa Surigao del Sur. Ating pag-uusapan kasama si Director Liza Mazo ng Office of Civil Defense. Caraga, Director Mazo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Ms. Nina and ADG. Thank you. Good afternoon. Sa ngayon po, ma'am, hingi lang po muna kami ng update sa bilang ng mga apektado ng 7.4 magnitude na lindol dyan po sa Surigao del Sur. Kumusta na po ang sitwasyon nila sa ngayon? For now, it's manageable. No? We think that the LGU, yung local government units mismo, ang province ng Surigao del Sur at ang mga local government units nila ay maayos ang response. Maganda ang leadership ng province at ang mga munisipyo. Although may mga damages talaga kasi nga 7.4 malakas yung magnitude. So far sa record namin, although we're expecting na parating yung other data, for now 102 totally damaged houses, 102 and 743 partially damaged houses. Although yung power nila restored naman, ang water nila ay restored na rin. And may nag-suspend na rin ng mga classes from the 12 LGUs in Surigao del Sur today to inspect yung assess the buildings in those localities. So yun po for now. So ma'am, linawin lang po namin, no? Restored na po yung power and water sa mga apektadong lugar sa Surigao del Sur. Yes, APT. Yes po. Magandang balita po yan. So, since napakalakas po itong lindol na ito, may mga biktima pa po ba na critical ang kondisyon? At ano po ang update sa isang biktimang buntis na nasawi dahil sa pagbagsak ng isang pader? Yun po, 9 ang record natin, 9 injured, napapagaling. Yung reported kagabi na report ni Gov. Ayek Pimentel, may 2 death, no? Although na-assess natin, mayroon lang tayong management of the dead and the missing na cluster. Hinintay natin sila, but definitely, sabi ni Gov, may 2 reported from this league due to collapsed walls and isa din sa Barobo. Kasama po dito sa 2 yung buntis po na nasawi? Yung nahulugan po ng or nabagsakan ng pader? I have to clarify po, ma'am, kung yun yung buntis kasi may isa din po kaming pinapavalidate pa po. All right. Yes. So ma'am, ito pong 9 injured na sinasabi ninyo, wala naman pong critical dito sa 9. Nagpapagaling na lang sila sa mga ospital. Okay. Yes po. Per data na nakuha natin kapon, we were there, nandun tayo sa Tandag and Hinatuan. Sabi naman ng mga MDRMOs, nagpapagaling naman po sila. Nothing and no one is critical. Okay. Ma'am, tungkol naman po kung meron tayong mga kababayan pa na nandyan sa mga evacuation centers, kumusta po ang kanilang kalagayan ngayon? Mostly are nasa mga relatives nila. Ang mga not evacuees, yung na-displaced due to totally damaged houses, nasa relatives. May iba na sa mga multipurpose halls and barangay halls dahil takot na rin sila dun sa lagi kasing dito may mga tremors pa rin every now and then. Kaya maayos in terms of facilitation ng kanilang evacuation, maayos naman na pinafacilitate ng mga local government units through the MDRMOs, yung municipal DRR officers. Sa ngayon po ma'am, ano po ang mga relief assistance at iba pang tulong na ibinibahagi ng ating pamahalaan sa mga apektadong lugar? At ano po ang mga susunod na mga hakbang sakaling humupa na ang nararanasang aftershocks? Meron na pong food and non-food items na local government, yung sa DSWD. Sa amin naman sa Office of Civil Defense, we provide yung emergency shelter kits, especially for those partially damaged. May mga pa-repair, no, na initial repair ng kanilang mga bahay. So yun, at inaalam pa, kaninang umaga, nagmi-meeting pa yung the regional office, the Ardena team at ang DSWD. At nasa area sila ngayon kung ano pang pwedeng itulong in terms of kailan ito bibigyan ng yung mga food and non-food items or yung mga
kailangan ng mga shelter. So tuloy lang po. And our rapid assessment tuloy pa rin, especially doon sa damage na mga, kung may damaged infrastructures and damaged schools, tuloy pa rin po yung assessment. Okay, meron po ba kayong mensahe o announcement para sa ating mga kababayan na apektado ng malakas na lindol? Sa ngayon po, ang takot lang, no, the psychological trauma from this event, kasi nga halos oras-oras may malalakas na lindol. As a matter of fact, this morning may 60.8 pa nararamdaman. So siguro yun lang, no, to appease them na huwag masyado magpanic, basta open ground lang pag may umaalog o ang lupa, pwede silang lumabas, go to a safer ground, open space, lumpa tayo. And for those na nasa evacuation with their relatives, inaayos naman po ng local government units at ang mga national line agencies, tinutulungan naman po sila. And for those especially, we'll take this chance na lang po, nandito tayo sa TV, na please, marami kasing nagsisirculate na mga fake news or disinformation on earthquake na hindi po napipredict kung kailan, no? And ang ating magagawa lang po ngayon ay paghahanda. If in case may mga earthquake nga, labas tayo, go to open space. Huwag nating takutin pa ang mga tao dahil takot na nga ngayon. And rest assured po, paghanda naman po ang community, organize naman po ang may mga community leaders na we appreciate, especially for Hinatuan, may mga organize sila in terms of mga community leaders, ang mga barangays na yun ang nag-a-assist pag nag-evacuate sila. Maayos sila in terms of that. And kung nagkakaintindihan naman po sila pag itong may mga pangyayari saan mag-evacuate, maayos. I am sure na maayos, na mairaos din nila yung every time may umaalog. So wag lang po masyadong magpanic, especially those near the epicenters, itong coastal areas natin sa Surigao del Sur. Thank you Alright. po. Maraming salamat po sa inyong oras. Liza Mazo, Director mula sa Office of Civil Defense sa Caraga.